Good day, sir. I'm Jane Entrepreneur. I'm reporting Unit 3 entitled of Functions of Management. So there are 8 parts of functions of management. So first is planning. Planning is the process of setting goals and deciding how to achieve them. It helps managers prepare for the future by considering resources and possible challenges. A good plan serves as a guide for all business activities. So, ang example nito ay may sari-sari store owner na napansin na mainit ang panahon. Kaya nagplan siya na magdagdag ng palamig upang ang pagpalamig na kagaya ng drinks at ice cream para tumaas ang benta. So, nagplano siya na bumili ng palamig dahil ng demand ang palamig dahil sa mainit ang panahon. Meron din akong isang example na ako may deadline sa akong meron akong task na gagawin pero naggahin ako ng schedule o oras para mapasa ko sa deadline. So number 2, organizing. Organizing involves arranging tasks, deciding responsibilities, and managing resources. It helps create a clear structure so everyone knows their role. This improves efficiency and avoids confusion in the workplace. So, ang example nito ay sa paggawa ng bahay. So, ang engineer ay siya may mag-organize o naka-organize na ang trabaho. Kagaya ng sa electrical, mayroon naka-assign sa electrical at sa painting at sa mason. And another example is sa group project. Hinati ng leader ang gawain, may researcher, writer, at presenter. So doon, meron din akong example sa mall. So, ang kanilang binibenta ay naka-organize din dahil kumbaga by row siya. Dito ay, for example, first row dito at second row. So, dire nga row guys, is siya ka ng mga candles, then dire as lahat po siya nabaligya. So, number 3, leading. Leading is about guiding and motivating employees to perform well. Managers inspire workers to have directions that support them in achieving goals. Good leadership creates a positive and productive work environment. So, leading. So, leading, example nito is, for example, may isa kang, kung ako ang leader, for example, leader ko, may employees ako na nawalan siyang gana yan daw. Ako siyang i-motivate or bibigyan ko siya ng advice para matapos niya ang kanyang gawain na hindi niya magawa o hindi niya matapos. So, bibigyan ko siya ng hindi sapat na bibigyan ko siya ng advice para matapos ang kanyang gawain. At sa another example is may team na nahihirapan tapusin ang project kaya i-encourage sila ng leader at tinulungan mag-focus para matapos on time. So, that's that one. So, number 4, controlling. So, controlling is the process of monitoring performance and comparing it with goals. It helps identify mistakes and allows managers to take corrective actions. This ensures that the organization stays on track. So, controlling daw ay isang for example, sa situation na sa restaurant, napansin ng restaurant na manager na may reklamo sa pagkain kaya
chinik niya ang process at inayos na ang pagluluto. So, one. So, ang mabigay ko naman ng example sa True Life, for example, dito sa eskwelahan, bilang isang estudyante, kung ang isang instructor ay may makita na mababa ang grado ng kanyang estudyante, bibigyan niya ng reviews or activity para ang grado ng bata ay mapataas pa niya o mapasar niya. So number 5, coordination. Coordination ensures that all departments and teams work together effectively. So it connects all management functions to achieve common goals. Good coordination reduces conflicts and improves teamwork. So example for this Functions. functions of management is coordinations is iyang ensures nga sa kanilang grupo, for example sa kumpanya. So dapat ang kanilang grupo ay magtrabaho gid lahat kay para magtinabangay sila upang ang kanilang ginagawa ay mapabilis nila ang ilang bag. At sa another example sa school program, nag-coordinate ang teachers at students at organizers para maayos ng flow na event. So, one good, kailangan magtinabangay gid dapat kay para ang coordination, nga nag-importante ang coordination kay natara ang pagtinabangay. Kaya wala ang pagtinabangay, dili gid mabuhat o dili or may posibilidad kay dili gid mabuhat. Number 6, decision making. Decision making involves choosing the best action among different options. So managers analyze information, risk, and outcomes before deciding. So good decision helps the business run smoothly and succeed. So, ang example nito ay bumaba ang sales ng isang shop, kaya nag-decide ang owner kung discount ba o mag-add ng bagong products. So, sa isa namang example ay isang manager pumili ng pinaka-qualified na applicant matapos i-review ang resume. Yes, sa decision making is dili sila magpataka o pili sa mga employees na ilang Hire? ilang i-hire. Then pero sa ato karon kay real life situation kay ang gatong gigamit karon kay naman nang baker naman siya nga. So wala ra gyapon siya nasunod. Communication. So communication is the process of sharing information within the organization. It ensures that the instructions, feedback, and ideas are clearly understood. So effective communication improves teamwork and performance. So communication is kanang pinapaliwanag dito na clearly understood dito dapat kanang maiwasan ng pag misunderstanding ba nga na kay bisag gamay ra kay ng communication ngayong istorya kay misunderstood na sa uban, so dako ra kay samok nga na, so makuha pa sa away. So example sa communication, nag-meeting ang manager at employees para ipaliwanag ang bagong rules sa trabaho. So another example is sa group work, nag-usap ang members para maayos ang flow ng kanilang task. So the last, motivation and employee development. So motivation and employee development encourages employees to work harder and stay committed. Employee development focuses on training and improving skills. Together, they help
increase productivity and prepare workers for future's goals. So, ang ginawa dito sa motivation and employee development is ang employee nila ay binigyan nila ng benefits kagaya ng insurance para ma-encourage nila na buwan ka na pupadayon or work harder na kay dahil sa dahil sa binigyan nila na benefits. So they have sa English pa is they have to commit because they have a insurance na